Naging anak ng Diyos tayo, sa salitang naging tao, nananirahan sa mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. At walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapin ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nangangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunog ko'y higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipinanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailanmay walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya ay Diyos, na lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat.
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Isa pong malaking karangalan at kagalakan para sa akin ang maimbitihan para ho sa unang araw ng ating paghahanda para sa dakilang kapistahan ng ating patron, Nuestro Padre Jesus Nazareno. At samahan po kayo sa pagninilay sa atin pong tema sa taong pong ito. Tayo po ay magnilay sa tema ng mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Nais ko pong ating pagnilayan ang dalawang imahen, dalawang larawan. Una po, siyempre, ang larawan ng Poong Nazareno. Bitbit sa kanyang kanang balikat ang krus, nawaring magsisimula ng kanyang paglakad papuntang Kalbaryo, kung saan siya ay ipapako sa krus upang tayo po ay kanyang maligtas mula sa ating kasalanan. Ang pangalawa ho ay ang mukha ng Nazareno. Maganda pong ating titigan ng kanyang mukha, yung sakit na kanyang pinagdaraanan, at yung laki ng pag-ibig na meron siya para sa ating lahat. Sa tingin ko ho, ito yung dalawang imahen na nagsasabi sa atin tungkol unang-una sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, at pangalawa po, tungkol sa ibig sabihin ng pag-asa. Ngayon po bilang taong jubileo ng pag-asa, the Jubilee Year of Hope. Matatandaan po natin mga kapatid na ngayon po ay ikapitong araw ng 8 dakilang araw pagkatapos ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Kaya po ang pagbasa natin ay napakahalaga upang ating maunawaan ang ibig sabihin ng hiwagang ito. Sa gitna ng ating ebanghelyo, sabi na ni San Juan Evangelista na ang salita ay nagkatawang tao. The Word was made flesh. Ano pong ibig sabihin na nagsalita na nagkatawang tao? Ibig sabihin po ang Diyos na hindi nakikita noon ay makikita na ngayon. Sapagkat siya ay merong anyo. Sapagkat siya ay tao kagaya natin. Kapag atin pong titingnan ang imahe ng Poong Nazareno, bit-bit ang krus sa kanyang balikat, ibang klase po ang larawang pinapakita sa atin. Sapagkat dito po, mapapansin ba ninyo na si Kristo sumunod? He was obedient. Sabi nga ni San Pablo, even unto death, maging sa kanyang kamatayan. Death on a cross. Sa pagsunod niya po, bit-bit niya ang instrumento ng kanyang kamatayan. At pumunta siya doon sa dako kung saan niya iaalay ang kanyang sariling buhay. Kadalasan po, ang pagsunod mahirap. Kasi kapag tayo po ay sumusunod, hindi ang ating kalooban ng mauuna, kundi ang kalooban ng siyang nagsusugo sa atin. Kadalasan po ang pagsunod, hindi madali. Kasi kung tutuusin, mas gusto ko, ako ang masusunod. Hindi pala ganon ang ibig sabihin ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat kasama po dito ang pagsuko ng iyong sarili sa kalooban ng Ama. Ganyan po ang imahe ng Nazareno. Yan po ang ibig sabihin ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kayang ibigay ang sariling buhay at isuko ang aking sariling kalooban. Pangalawa po, kapag ating pagdinilayan ng ibig sabihin ng pag-asa, ano ba yung pag-asa na siyang ating pinag-uusapan ngayong taong ito? Ang pag-asa daw ay isang asal na galing sa Diyos
na tayo po ay kumakapit sa pangako ng Diyos para sa ating kaligtasan. Pangako ng Diyos sa buhay na kasama siya sa langit. Yan ho ang ibig sabihin ng pag-asa. Kapag umaasa ka, alam mong may bagay na mas mabuti na mangyayari para sa iyo sa iyong hinaharap. Sapagkat ang Diyos ay tapat kung siya ay mangako. Kapag atin pong tititigan ang mukha ng Poong Nazareno, siya po ay mukha ng umaasa sa pangako ng muling pagkabuhay. At tayo po, natitingin sa kanyang mukha, ay mabubuhayan din, mga kapatid, ng pag-asa o sa pag-asa sa kabila ng ating mahihirap na pinagdaraanan sa buhay. Sapagkat ang Diyos ay tapat, sapagkat ang Diyos ay hindi tatalikod sa kaniyang pangako. Maganda ho kapag tayo lalapit sa ating Poong Nazareno, tingnan natin ang kanyang mukha, sapagkat yan po ang mukha na nagbibigay sa atin ng ibayong pag-asa sa buhay. Naalala ko lang po ang isang sinabi ni St. John Paul II sa kanyang pinakaunang liham na pinamagatang Redemptor Hominis, ang tagapagligtas ng tao. Sabi niya, sa kasaysayan ng kaligtasan ng tao, ang pag-ibig at awa ng Diyos ay may anyo at pangalan, Hesus Kristo. Maganda pong ating makita lagi sa imahe ng ating mahal na patron ang pag-asa, pagmamahal at awa ng Diyos para sa ating lahat. Amen.